Mula sa siwang ng maalikabok na bodega kung saan nila ako ikinulong, pinanood ko ang asawa ng aking anak na binabaklas ang pangalan ko sa mismong bahay na itinayo ko ng 40 taon. Nakatayo lang ang anak kong si Celestina, walang imik habang ninanakaw nila ang aking buhay. Hindi ako umiyak. Sa halip, inihanda ko ang aking lumang radyo upang simulan ang pag-record. 40 taon. Sa bawat haligi ng bahay na ito, nakaukit ang aking pawis at dugo. Kilala ko ang bawat ingay ng sahig na gawa sa kahoy, ang pamilyar na amoy ng floor wax tuwing Sabado, at ang bigat ng mga barya sa aking lumang kahon ng panukli. Araw-araw, gumigising ako bago pa man sumikat ang araw sa Iloilo upang maghanda ng almusal para sa mga nangungupahang estudyante at manggagawa. Wala akong biniling bagong damit para sa sarili ko. Hindi ako dumalo sa mga pista ng aming barangay at tinipid ko ang bawat butil ng bigas, lahat ng ito, upang matiyak na si Celestina ay makapagtatapos sa universidad at magiging isang ganap na parmasyutika. At ano ang aking gantimpala? Isang walang binta ng bodega na amoy lumang kahoy at mga nabigong pangarap, habang ang manugang kong si Rico ay buong pagmamalaking binabago ang aking pamana tungo sa Rico's Residences. Pinanood ko sa pagitan ng mga siwang ng kahoy na jealousy. Tumatawa si Rico. Iniaabot ang lumang kahoy na karatula na may nakaukit na Trinidad's Boarding House sa isang trabahador, sabay turo patungo sa tambakan ng basura. Si Celestina, ang anak na dinala ko sa aking sinapupunan, ay nakatayo lamang sa gilid. Iniiwasan ang tingin ng kaning asawa at pilit na niyayakap ang sarili sa gitna ng malamig na hangin. Hindi niya pinigilan ang lalaki. Hindi niya ipinagtanggol ang pangalan ng kanyang ina. Sa mismong sandaling iyon, ang marupok na sinulid ng bulag na pagmamahal ng isang ina ay tuluyan ng napatid. Ang matinding sakit ay hindi lumabas sa anyo ng luha o ng hysterical na pag-iyak. Sa halip, isang malamig at nagkalkulang katahimikan ang bumalot sa aking buong pagkatao. Kung gusto nilang ituring ako bilang isang basurang madaling itapon, ipapakita ko sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang bihasang landlady kapag dumating na ang oras ng paniningil ng utang. Maingat nilang binuo ang kwentong ito. Nagsimulang magpakalat ng mga tsismis si Rico sa buong barangay noong nakaraang buwan. Sinabi niya sa mga kapitbahay at sa mga boarders na unti-unti na raw akong nawawala sa sarili, na ang aking memorya ay lumalabo at nagiging panganib na ako sa aking sariling kaligtasan. Dementia, ang tawag nila rito. Isang napakagandang palusot para sa isang manugang na gustong angkinin ang isang prime property upang pagtakpan ang malalaking utang at pagkalugi ng parmasya ni Celestina. Ikinulong nila ako sa bodegang ito sa ilalim ng dahilan na pinoprotektahan lamang nila ako upang hindi ako magpagala-gala. Narinig ko ang mabigat na yabag ng mga paa na papalapit sa pintuan ng aking kulungan. Ang lagutok ng bakal na kandado ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, sinusundan ng pagbukas ng pinto na lumiha ng isang mahabang tinig mula sa mga kalawangin nitong bisagra. Pumasok si Lusing, ang katiwalan na kasama ko sa pamamahala ng bahay, paupahan sa loob ng 10 taon. May dala siyang isang maliit na bandehado ng malamig na kanin at kaunting ulam. Noong una, umasa akong siya ang magiging tulay ko palabas ng impyernong ito. Akala ko ay tutulungan niya ako. Ngunit nang ibaba niya ang bandehado sa ibabaw ng lumang kahon, nahagip ng aking paningin ang isang pamilyar na kislap ng ginto sa kanyang leeg. Iyon ang aking gintong kwintas. Ang kwintas na maingat na nakatago sa aking aparador sa itaas na palapag. Tumibok ng mabilis ang aking puso, ngunit pinanatili kong blangko at walang emosyon ang aking mukha. Nakipagsabwatan na rin si Lusing sa kanila. Ibinenta niya ang kanyang katapatan kapalit ng aking mga alahas, o marahil ay upang mabaon sa limot ang kanyang mga personal na utang kay Rico. Kainin niyo na po ito, Aling Trinidad.
Mahinang wika ni Lusing, iniiwasan ng aking mga mata. Ang kanyang tinig ay may halong pagkakasala, ngunit mas nangingibabaw ang pagiging duwag. Sabi ni Sir Rico, kailangan niyo raw inumin ang gamot ninyo para kumalma kayo at makapagpahinga. Inilapag niya sa tabi ng plato ang isang maliit na puting tableta. Pamilyar ako sa hugis at kulay ng gamot na yon. Hindi yon ang aking maintenance para sa high blood pressure na matagal ko nang iniinom. Yon ay isang malakas na pampatulog at pampakalma. Isang chemical na sinasadyang ibigay upang unti-unting lasunin ang aking katinuan upang magmukha talaga akong wala sa sarili sa paningin ng iba. Salamat, Lusing. Patag kong tugon. Walang bakas ng panginginig sa aking boses. Kinuha ko ang tableta at isinubo ito. Kinuha ko rin ang baso ng tubig at uminom ng tuloy-tuloy upang ipakita sa kanya na sumusunod ako. Nakita ko ang mabilis na paghinga ng ginhawa ni Lusing bago siya mabilis na tumalikod at lumabas ng bodega. Isinara niyang muli ang pinto at narinig ko ang matigas na lapat ng kandado na ibinalik mula sa labas. Nang matiyak kong wala na siya, dahan-dahan kong iniluwa ang puting tableta na itinago ko sa ilalim ng aking dila. Balot ito ng aking laway, buo at hindi natunaw. Gamit ang aking nanginginig na mga daliri, isiniksik ko ang lason sa isang maliit na bitak sa pagitan ng mga blok ng semento sa dingding, kung saan marami pang ibang puting tableta ang nakatago mula pa noong nakaraang mga araw. Hindi ako baliw, at mas lalong hindi ako magpapabaliw sa kanila. Naupo ako sa isang lumang silya sa sulok ng bodega. Mula sa ilalim ng mga nakatambak na lumang dayaryo at mga basahan, hinugot ko ang isang lumang radio cassette recorder. Ito ang radyong ginagamit ko noon upang makinig ng balita tuwing naglilinis ng mga kwarto tuwing umaga. May nakapasok na blankong cassette tape sa loob nito. Idiniin ko ang pulang buton ng makina. Ang mahinang pag-ikot ng tape sa loob ng radyo ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Ito ang magiging tenga at boses ko sa loob ng kulungang ito. Ang bawat banta, bawat usapan at bawat panlilinlang nila ay maingat na inililimbag sa magnetic tape na ito. Bilang isang landlady, matagal ko nang natutunan na ang pinakamakapangyarihang sandata sa anumang transaksyon ay ang matibay na ebidensya. Kung gusto nilang maglaro ng dula-dulaan at gawin akong biktima, titiyakin kong ako ang magsusulat ng huling kabanata. Habang nakaupo ako sa dilim, narinig ko ang malalakas na boses mula sa sala. Sapat ang lakas upang makarating sa aking maalikabok na kulungan dahil sa pagnanais nilang maghari-harian sa buong bahay. Ang boses ni Rico ay umaalingaw-ngaw, puno ng pagyayabang at walang bakas ng paggalang sa tahanang nagpakain sa kanyang pamilya. Celestina, make sure na hindi na nakakapagsalita ng maayos ang mama mo bukas. Utos ni Rico. Ang matigas niyang boses ay tumatagos sa manipis na dingding ng bodega. Darating ang doktor bukas ng umaga para formal na pirmahan ang psychiatric certificate niya. Kailangan niyang magmuhang tuliro, gulong-gulo, at wala sa sarili kapag ginawa ang evaluation. Once the doctor signs that paper, proving she has severe dementia, the boarding house and all her bank accounts will officially be under our guardianship. Wala nang makakapigil sa mga plano natin sa bangko. Pero Rico, hindi kaya tayo makasuhan nito? Narinig ko ang mahina at nanginginig na boses ng aking anak na tila tinatabla ng kaunting kaba. Are you backing out now? Paano ang mga utang mo sa pharmacy? Gusto mong makulong at mawala ng lisensya? Just do as I say. Padoblehin mo ang dose ng gamot niya mamayang gabi at huwag mo siyang bibigyan ng sapat na tubig. Tinitigan ko ang malamig na sementong sahig. Ang sarili kong anak ay pumayag na lasunin ang aking isipan at patayin ako ng dahan-dahan para lamang takasan ang kanyang mga sariling pagkakamali sa negosyo. Ang matinding kirot sa aking dibdib ay pinalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Ang mga kamay kong nagpakain, naglinis, at nagtaguyod sa kanya mula pa nung sanggol siya, ay siya ring mga kamay na magwawasak sa kanilang kasakiman. Darating ang doktor bukas
upang husgahan ang aking isipan. Iisipin nilang nakulong na nila ako sa isang walang awang diagnosis, ngunit hindi nila alam na bukas, sila ang mismong maglalakad papasok sa aking nakabukas na bitag. Bumukas ang pinto ng bodega nang walang anumang pag-iingat, na nagdala ng isang manipis na sinag ng araw sa aking madilim na kulungan. Pumasok si Celestina. May dalang isang basong tubig at ang pamilyar na puting tableta. Sa likod niya ay nakatayo si Rico, nakapamulsa at may suot na mapanlinlang na ngiti ng isang taong sigurado sa kanyang tagumpay. "Ma, inumin mo na ito," panimula ni Celestina. Ang kanyang boses ay nanginginig, pilit na pinatutunog na puno ng pag-aalala, habang ang mga pekeng luha ay namumuo sa kanyang mga mata. "Para gumaling ka na. Gusto lang namin na makapagpahinga ka ng maayos. We love you so much, Ma. Ayaw lang namin na nasasaktan ka at nagiging panganib sa sarili mo." Tinitigan ko ang aking sariling anak. Kinaslight niya ako gamit ang mga salitang nababalot ng pagmamahal, ngunit ang talim ng kanyang motibo ay malinaw na nakatutok sa aking lalamunan. Kung ang lumang Trinidad ito, baka gumuho na ang aking mundo at nagmakaawa ako sa kanyang paanan. Ngunit ang aking puso ay naging kasing tigas ng sementong inaapakan ko. Ibinaba ko ang aking mga balikat at pinalamlam ang aking mga mata. Pinanginig ko ang aking mga kamay na tila isang matandang nawawalan ng kontrol sa sariling katawan nang abutin ko ang tableta. Inilagay ko ito sa aking bibig at mabilis na uminom ng tubig. Ngunit maingat kong itinulak ang gamot sa ilalim ng aking dila. Lumunok ako ng malakas upang ipakita sa kanila na sumunod ako sa kanilang utos. Nakita ko ang mabilis na pagpapalitan ng tingin at paging-iti ng mag-asawa. Isang tahimik na pagdiriwang sa kanilang paimbabaw na panalo. Ilang minuto lamang ang lumipas, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng puting coat. Ito ang doktor na binayaran ni Rico upang formal na selyuhan ang aking kapalaran. "Kumusta po kayo, Ginang Trinidad?" tanong ng doktor habang nagkukunwaring sinusuri ang aking pulso. "Alam niyo ba kung anong araw ngayon? Kilala niyo ba ang mga taong nasa paligid niyo?" Tinitigan ko siya gamit ang isang blanko at walang buhay na paningin. Sinadya kong ibagsak ang basong plastik na may natitirang tubig sa sahig upang magmuka akong isang taong tuluyan ng inabandona ng sariling isipan. Lumingon ako kay Rico at nagsalita sa isang paos at nanginginig na tinig. "Arturo, ikaw ba yan? Bakit hindi ka pa bangaayos ng mga bubong? Uulan na mamaya." Tinawag ko si Rico gamit ang pangalan ng aking yumaong asawa. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Rico habang bumabaling siya sa doktor. "You see, Doc? She's completely gone. Hindi na niya kilala kung sino kami. Nagiging agresibo rin siya minsan at sinisira ang mga gamit sa bahay." Hindi na nag-abala ang doktor na magsagawa ng iba pang malalim na pagsusuri. Kinuha niya ang kanyang mamahaling panulat at walang pag-aalinlangang nilagdaan ang isang opisyal na dokumento sa ibabaw ng kanyang clipboard. "Severe dementia with aggressive behavioral tendencies." Formal na pahayag ng doktor habang iniaabot ang papel kay Rico. "She is unfit to manage her affairs." Ang dokumentong ito ay sapat na upang mabigyan kayo ng full legal guardianship sa kanyang mga ari-arian at kalusugan. Nang lumabas silang tatlo at muling ikandado ang pinto, mabilis kong idinura ang puting tableta patungo sa aking panyo. Pinunasan ko ang aking bibig. Ang aking mukha ay bumalik sa pagiging matalas at kalmado. Dumukot ako sa malalim na bulsa ng aking lumang palda at inilabas ang isang gusot at punit-punit na 20 pisong papel. Dahan-dahan at maingat kong hinaplos ang bawat tupi nito upang patagin ang pera sa ibabaw ng aking hita. Ito ang pinakaunang 20 piso na kinita ko mula sa unang nang upahan sa aking bahay 40 taon na ang nakalilipas. Ito ang simbolo ng aking pawis, ng bawat patak ng luha at pagtitiis na inialay ko upang itayo ang pamilyang ito. Walang doktor, walang pekeng dokumento,
At walang mapanlinlang na anak ang makakapagnakaw ng kapangyarihan at karang-alang kinakatawan ng 20 pisong ito. Lumapit ako ng tahimik sa siwang ng jealousy window. Sa labas, sa ilalim ng lilim ng puno ng mangga, nakita kong inabutan ni Rico ang doktor ng isang makapal na kayumangging sobre. Isang malinaw na suhol kapalit ng aking kalayaan. Narinig ko ang boses ni Rico na umaalingaw-ngaw sa labas ng bintana habang kinakausap ang aking anak. Nakuha na natin, Celestina. Bukas na bukas din, pupunta tayo sa bangko. Ipapakita ko ang medical certificate na ito at ang pinirmahan mong authorization. Ililipat ko na ang lahat ng pera ng mama mo at ang titulo ng boarding house sa pangalan ko bilang legal guardian niya. Mababayaran na natin ang utang mo sa pharmacy at sisimulan ko na ang renovation para sa Rico's residences. Paano si Mama? Narinig kong tanong ni Celestina. Pagkatapos ng grand opening sa Makalawa, ipapasok na natin siya sa isang murang asylum sa labas ng probinsya. Hindi na natin siya problema. Tinitigan ko ang aking anak na naglakad palayo kasama ang lalaking iyon nang walang anumang pagtutol. Ang aking katinuan ay nanatiling buo. Ngunit ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ay tuluyan ko ng ikinulong at ibinaon sa limot. Kung pera at kapangyarihan ang gusto nilang paglaruan, ipapakita ko sa kanila na hindi sila nakikipaglaro sa isang biktima, kundi sa mismong reyna ng tahanang ito. Pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, binalot ng matinding dilim ang bodega. Humiga ako sa lumang higaan at pinabagal ko ang aking paghinga, nagkukunwaring nasa ilalim ng matinding epekto ng pampatulog. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko ang mahinang pag-ikot ng susi mula sa labas. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas nang walang lumilikhang malakas na ingay. Hindi yun si Rico o si Celestina. Mula sa siwang ng aking nakapikit na mga mata, nakita ko ang anino ni Lusing, ang aking pinagkakatiwalaang tagapamahala. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa aking higaan. Ang kanyang mga kamay ay palihim na dumukot sa ilalim ng aking unan at sa mga bulsa ng aking nakasampay na damit, naghahanap ng isang napakahalagang bagay na pilit kong itinatago. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, umalingaw-ngaw ang malamig na tunog ng pagkalansing ng mga susi. Kinaumagahan, binalot ng pamilyar na amoy ng mainit na lugaw ang malamig na hangin ng aking bodega. Pumasok si Lusing. Bitbit ang isang maliit na mangkok at isang basong tubig. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa aking tingin. Tila isang magnanakaw na natatakot mahuli sa kanyang sariling krimen. Alam niyang gising ako ng gabing iyon. Naramdaman ko ang kanyang nanginginig na mga daliri na palihim na dumukot sa aking mga bulsa upang kunin ang susi ng aking kaha de yero. Nagkunwari akong mahina, nakasandal sa malamig na pader, habang dahan-dahan niyang inilalapag ang pagkain sa ibabaw ng kahon. "Kain na po kayo, Aling Trinidad!" Mahinang wika niya. Ang boses ay may halong pang-inginig. "Kailangan niyo po ng lakas para gumaling ang isip niyo." Hindi ko inabot ang mangkok. Dahan-dahan akong umayos ng upo, iniwan ang aking maskara ng pagiging isang lugami at nawawalang matanda. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Ang aking paningin ay malinaw, matalas, at kasing lamig ng yelo. "Ikanawala ba ng utang ng anak mo ang susi ko, Lusing?" Malamig at patag kong tanong. Walang anumang bakas ng galit o pag-iyak sa aking tinig. Nawala ng lakas ang mga kamay ni Lusing. Bumagsak ang mangkok mula sa kanyang hawak at tuluyang nabasag sa matigas na sementong sahig. Kumalat ang mainit na sabaw at mga butil ng kanin sa aming paanan. Ngunit hindi ako kumibo. Napaluhod si Lusing sa gitna ng basag na porselana. Umiiyak ng marahas at nang inginig ang buong katawan sa tindi ng pagkagulat at kahihiyan. "Patawarin ninyo po ako, Aling Trinidad?" Palahaw niya habang nakadapa sa malamig na sahig. "Tinakot po ako ni Sir Rico. Sabi niya, palalayasin niya ang buong pamilya ko sa inuupahan naming bahay at ipapakulong ang anak ko dahil sa utang sa sugal,
kung hindi ko ibibigay ang susi ng inyong kahadeyero. Wala po akong maipakain sa mga apo ko. Patawarin mo ako. Nagmakaawa ako sa kanya, pero wala akong pagpipilian. Tinitigan ko ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng mahigit 1 dekada. Pinakain ko ang kanyang pamilya. Inaruga noong mga panahong wala silang matakbuhan at itinuring na parang sariling kadugo sa loob ng bahay paupahang ito. Ngunit sa mundong ginagalawan namin na yon, ang awa ay isang mamahaling luho na hindi ko na kayang bayaran. Ang katapatan na binibili ng pera ay madali ring mananakaw ng mas malaking halaga. Walang bakas ng habag sa aking mga mata. Tanging ang pamamayagpag ng isang malamig at matigas na katinuan. Sana ay sapat ang halagang ibinayad nila para sa iyong konsensya, Lusing. Malamig kong pananalita, dahan-dahang itinuturo ang nakabukas na pinto. Dahil simula ngayon, binubura na kita sa buhay ko. Lumabas ka. At huwag mo nang ipapakita ang mukha mo sa akin kailanman. Patuloy siyang humagulgol, pilit na inaabot ang laylayan ng aking damit upang magmakaawa. Ngunit dahan-dahan kong inilayo ang aking paa. Walang kapatawarang ibinibigay sa mga taong handang magbenta ng buhay ng iba. Nang mapagtanto niyang hindi matitinag ang aking desisyon, mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas ng bodega. Dala ang bigat ng kanyang sariling pagkakanulo. Nang muling sumara ang pinto, dahan-dahan akong lumuhod sa sahig. Kinuha ko ang isang lumang basahan sa gilid at tahimik na pinunasan ang mga tumalsik na butil ng lugaw at sabaw sa semento. Maingat kong pinulot ang mga basag na piraso ng mangkok upang hindi ako masugatan. Sa kabila ng pagtataksil at pagkakakulong na ito, ang disiplina at kalinisan ng isang tunay na landlady ay hinding-hindi mabubura ng sinuman o ng anumang sitwasyon. Bawat butil na aking pinulot ay tila pagwawalis ko sa mga basag na tiwala sa aking buhay, inihahanda ang aking sarili para sa malaking laban na paparating. Lumipas ang mga oras sa loob ng bodega na tila ba nakatigil ang panahon. Kinahapunan, habang nakaupo ako sa dilim, nakuha ng isang malakas at matapang na boses sa sala ang aking pansin. Dahan-dahan akong lumapit sa siwang ng jealousy window. Sa gitna ng sala, nakita ko ang isang babaeng hindi pamilyar sa akin. Suot niya ang isang matikas at mamahaling itim na suit. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad at pagmamataas, na hindi kayang tapatan ni Celestina na nakayuko lamang sa isang sulok. Hinarap ng babae si Rico nang walang anumang takot. Hindi mo makukuha ang lahat ng mana ni Papa nang ganun kadali, Rico. Matalim na pahayag ng babae. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay paupahan. Puno ng formalidad ng isang taong sanay sa batas. As your half-sister and a lawyer, I have every right to audit those properties. Hindi mo ako mabibili ng mga pekeng papeles na ipinagmamalaki mo. Kukunin ko kung ano ang para sa akin at wawasakin ko ang ilusyon ng pamilya mo. Naniga si Rico. Ang kanyang mapagmataas na anyo na nakita ko kaninang umaga ay biglang napalitan ng matinding kaba at pilit na pagkontrol sa galit. Isang abogada. Isang kapatid sa labas na may dalang matinding puot laban sa aking manugang. Tinitigan ko ang senaryo nang may isang malamig na kaisipan at nagkalkulang isip. Kung ang kalaban ng aking kaaway ay naghahanap ng sandata upang sumira, baka ako ang mismong patalim na kailangan niya. Ang aking mga mata ay bumaba at napako sa makinis at mamahaling itim na leather briefcase na hawak ng abogada. Isang bag na naglalaman ng mga batas at kasunduang maaaring maging susi sa aking paglaya at ang magiging pundasyon ng tuluyang pagkasira ni Rico. Kalahating gabi na ng tuluyan nang lamunin ng dilim ang buong Iloilo at isang malamig na katahimikan ang bumalot sa aking inuupuang bodega. Sanay na ako sa dilim at sa ganitong oras, mas malinaw kong naririnig ang bawat paghinga ng lumang bahay na ito. Ang pamilyar at mahinang pagpihit ng metal sa loob ng kandado sa labas ng aking pinto ay dahan-dahang bumasag sa katahimikan. Hindi yon ang pabagsak na pagbubukas ni Rico o ang nanginginig na hawak ni Celestina. Ang pinto ay marahang itinulak, papasok,
nang walang nililikang anumang magaspang na ingay. Mula sa siwang ng pinto, lumusot ang isang matangkad na anino. Sa tulong ng manipis na liwanag ng buwan mula sa jalousie, nakilala ko ang babaeng nakita ko kaninang hapon sa sala. Ang abogadang kapatid ni Rico sa labas. Suot pa rin niya ang kanyang matikas na kasuotan, ngunit ang kanyang mga mata ay mas nag-aapoy ngayon sa gitna ng kadiliman. I know you're not crazy, Trinidad. Pabulong na panimula ni Attorney Kata. Ang kanyang taglish na pananalita ay may dalang otoridad at matinding pagmamadali. Matagal ko nang binabantayan ang mga galaw ni Rico. Alam kong nilulason ka nila at ninanako ang mga ari-arian mo. I can get you out of this hellhole tonight, pero kailangan kong pirmahan mo ang dokumentong ito. Inilapag niya sa ibabaw ng lumang kahon sa aking harapan ang isang malinis na kontrata at isang mamahaling panulat. This is a special power of attorney. Pagpapatuloy ng abogada habang matalim na nakatingin sa akin. Ibigay mo sa akin ang buong autoridad na irepresenta ka at kunin ang kontrol sa mga bank accounts mo. Gagamitin ko ito para wasakin si Rico sa korte at bawiin ang mana ng aking ina na ninakaw ng kanyang pamilya. Tulungan mo ako at ililigtas kita ngayon din. Tinitigan ko ang papel. Pagkatapos ay dahan-dahan kong itinaas ang aking paningin patungo sa kanyang mapagmataas na mukha. Akala niya ay kaharap niya ang isang kaawa-awang matandang ina na handang kumapit sa kahit anong patalim, makawala lang sa hawla ng sariling pamilya. Hindi niya alam na ang babaeng nasa harap niya ay nagtayo ng sariling imperyo mula sa barya at pawis, at hindi kailanman magiging alipin o kasangkapan ng sinuman. Kahit pa ng isang ambisyosang abogada, hindi ko kinuha ang panulat. Sa halip, maingat kong inilabas mula sa ilalim ng mga basahan ang aking lumang radio cassette recorder. Inilapag ko ito sa tabi ng kanyang inihandang kontrata. Dito ko ginamit ang tahimik na kapangyarihan ng isang taong nagtataglay ng buong kontrol. Ang aking mga dalubasang daliri ay dahan-dahang gumawa ng isang mabagal, kalmado, at may otoridad na pagtap sa ibabaw ng matigas na plastik ng radyo. Ang bawat banayad na paglapat ng aking kuko ay lumikha ng isang mahina, ngunit naguutos na ritmo na pumuno sa buong silid, pinipilit siyang pakinggan ang lalim ng aking katinuan at ang lamig ng aking pagpapasya. Hindi ako ang gagawin mong sundalo, Attorney Kata. Ikaw ang magiging espada ko. Malamig at patag kong pananalita, ang bawat salita ay kasing talim ng yelo. Nasa loob ng radyong ito ang bawat usapan ni Rico at Celestina tungkol sa paggawa ng peking medical records at ang balak nilang paglipat ng aking pondo sa bangko. Hindi ko kailangang ibigay sa iyo ang aking ari-arian para tulungan mo ako. Kailangan mo ang mga ebidensyang hawak ko at ang orihinal na ledger ng bahay paupahan upang mabuo ang kaso mo laban sa kapatid mo. Hindi ako biktima na ililigtas mo. Ako ang magbibigay sa iyo ng susi sa pagkasira niya. Natigilan si Kata. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay dahan-dahang natunaw sa matinding gulat at tahimik na paggalang nang mapagtanto niyang ang kaharap niya ay isang utak na mas matalas pa sa kanyang mga plano. Ihanda mo ang mga dokumento sa bangko para sa legal na pag-freeze ng mga assets pagdating ng tamang oras. Pagpapatuloy ko, hindi binabago ang aking malamig na titig. We act on my terms. Dahan-dahang binawi ni Chata ang kanyang kontrata at ibinalik ito sa kanyang briefcase. Isang matalim, ngunit seryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang tumatango. Nakahanap kami ng isang song-fang na kasunduan, isang alyansang walang puwang para sa emosyon. Ngunit bago pa man kami makapagpatuloy sa pagtalakay ng mga detalye ng aming plano, naramdaman namin ang mabilis na pagbigat ng mga hakbang mula sa pasilyo. Ang sahig na kahoy sa itaas ay dumaing. Nagpapahiwatig na may taong gising at kasalukuyang naglalakad ng mabilis patungo sa aking bodega. Mabilis na itinago ni Kata ang kanyang mga gamit at naghanap ng pwesto. Ang mga yabag ay huminto mismo sa labas ng aking pinto. Nakita ko ang anino ni Celestina
na dumaan sa ilalim ng siwang ng pintuan. Bago pa man makapagtago ng maayos si Kata sa likod ng mga patong-patong na karton sa sulok, narinig namin ang matalim na tunog ng pag-angal ng kalawanging bisagra nang bigla ang buksan ang pinto ng aking kulungan. Bago pa man tuluyang makapasok ang liwanag mula sa pasilyo at tumambad ang anino ni Kata sa sulok ng bodega, mabilis kong hinalkula ang aking susunod na hakbang. Ang kaligtasan ng aming plano ay nakasalalay sa isang dula na kailangan kong gampanan ng walang bahid ng kapintasan. Sinadya kong iwasiwas ang aking braso, patungo sa maliit na lamesa sa aking tabi. Malakas na bumagsak ang aluminyong pitsel at ang baso sa matigas na semento, nagkalat ang tubig at mga basag na piraso sa buong sahig. Kasabay ng pagbagsak nito ay ang pagbagsak ng aking sariling katawan sa lupa. Nagsimula akong gumapang, kinakapa ang basang semento gamit ang aking mga nanginginig na kamay habang ang aking mga mata ay pilit na pinalaki sa tinde ng isang pekeng pagkagulat. Nasaan ang suklay? Nasaan ang suklay ko? Palahaw ko sa isang boses na puno ng pagkalito at takot. Pilit na ginugulo ang aking buhok. Kailangan kong suklayin ang buhok ni Celestina. Baka mahuli siya sa eskwela. Nasaan na ang bata? Bumukas ng buo ang pinto. Pumasok si Celestina na mabilis na binalot ng pag-aalala ang mukha nang makita ang aking kalagayan. Ang kanyang atensyon ay tuluyang napako sa aking nagwawalang anyo. Ganap na binabalewala ang madilim na sulok sa likod ng mga patong-patong na karton kung saan pigil hiningang nakatago si Kata. Mabilis na lumuhod si Celestina sa aking harapan. Hinawakan ng aking mga nanginginig na kamay upang pigilan ako sa paghahanap ng wala. Ma, tama na. Walang suklay dyan. Umiiyak na wika ng aking anak. Dahan-dahang pinupunasan ng aking basang kamay gamit ang kanyang mamahaling panyo. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay nagumpisang pumatak. Ngunit alam kong hindi ito luha ng purong awa, kundi luha ng isang taong pilit na nililinis ang kanyang sariling konsensya. Ginaslight niya ako sa pamamagitan ng mga salitang nababalot ng wad na pagmamahal. Ma, intindihin mo naman kami. Umiiyak niyang pananalita habang inaayos ang mga gamit sa sahig. Para sa kinabukasan din natin ito. Nahihirapan na si Rico sa mga utang sa pharmacy. Ginagawa lang niya ang lahat para hindi tayo bumagsak. Gusto lang namin ng maayos na buhay. At para na rin makapagpahinga ka na sa mga responsibilidad mo. Tinitigan ko ang aking anak. Ang batang inaruga ko. Ang anak na binilhan ko ng mga gamot gamit ang huling sentimo sa aking bulsa noong siya ay may sakit, ay ngayon ay pinagmamalaki ang kanyang pagnanakaw bilang isang uri ng pag-ibig. Ang matinding pagkasuklam ay sumakal sa natitira kong pagmamahal bilang isang ina. Dito lagtapos ang anumang alinlangan sa aking puso. Itinikom ko ang aking mga labi at biglang pinatigil ang aking pagwawala. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa kanyang mga mata. Wala ng paggalito, wala ng panginginig. Ang aking paningin ay naging kasing talim at kasing lamig ng isang patalim na tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang gamot na binili ko para sa ubo mo noong bata ka hindi nakalalason. Malamig at matatag kong bulong, ang aking boses ay isang patag na katotohanang bumasag sa kanyang ilusyon. Bakit ang gamot na ibinibigay mo sa akin nakakamatay? Naniga si Celestina. Ang kulay sa kanyang muka ay mabilis na naglaho. Tila sinipsip ng matinding takot ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang lalim ng aking katinuan at ang bigat ng kanyang sariling krimen na malinaw kong alam. Nanginginig siyang umatras. Nabitawan ang basang panyo sa sahig. Binalot siya ng matinding kilabot hanggang sa mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas ng bodega. Isinasarang muli ang pinto at nagmamadaling ibinalik ang kandado dahil sa takot na harapin ang katotohanan. Nang muling maging tahimik ang silid, dahan-dahang lumabas si Kata mula sa dilim ng mga karton. Tinitigan niya ako ng may matinding paggalang at pamamangha. Inabot ko sa kanya ang magnetic tape mula sa aking lumang radyo na naglalaman ng lahat ng pag-amin ni Rico.
Hawak mo na ang unang sandata. Malamig kong utos habang inaayos ang aking sarili. Ihanda mo ang mga papeles sa bangko. Maghihintay tayo hanggang sa araw ng kanilang pagdiriwang. Tumango si Kata. I'll get everything ready for the opening, Trinidad. Sila mismo ang magbubukas ng pinto ng kanilang sariling selda. Maliksi siyang dumaan sa bintana at tuluyan ng naglaho sa dilim ng gabi. Kinabukasan, habang ang sinag ng araw ay pilit na pumapasok sa siwang ng aking bintana, umalingaw-ngaw ang matigas at mayabang na boses ni Rico mula sa sala. Ang manipis na dingding ay hindi sapat upang harangan ang kanyang mga plano. Sa makalawa ang grand opening ng Rico's Residences, utos ni Rico sa kanyang mga tauhan, ang kanyang tinig ay puno ng kasakiman at walang awang pagmamataas. Siguraduhin mong pagkatapos ng ribbon cutting, ipapasok na ang matandang yan sa private asylum sa labas ng Iloilo. Tapos na ang lahat ng papeles sa bangko at malinis na ang titulo. Hindi na natin siya kailangang itago rito. Tinitigan ko ang lumang kalendaryo na nakasabit sa maalikabok na pader ng bodega. Dahan-dahan kong inabot ang papel at mahigpit na pinyunit ang pahina ng araw na iyon. Ang matalim na tunog ng napunit na papel ay naging formal na hudyat ng nalalapit na pagwawakas ng kanilang kaharian. Lumipas ang maghapon na tila, isang mabilis na pag-agos ng buhangin sa aking mga palad. 2 gabi na lamang ang natitira bago ang malaking pagdiriwang ni Rico at bago nila ako tuluyang itapon sa isang pasilidad upang mabulok ng walang pangalan. Kailangan ko ang aking sandata. Ang nag-iisang bagay na magpapatunay na ang isip ko ay mas matalas pa sa kanilang mga kasinungalingan at mga pekeng doktor. Kalahating gabi nang binalot ng mahimbing na tulog ang buong bahay paupahan, maliban kay Lusing na naiwang nagbabantay sa labas ng aking pinto. Sinimulan ko ang aking dula. Ibinagsak ko ang aking katawan sa matigas na semento at sinadyang itumba ang mga natitirang walang laman na kahon at lata. Gumawa ako ng mga garalgal na tunog mula sa aking lalamunan. Kinakapos ang aking hininga at pilit na ipinapakita ang anyo ng isang taong nakakaranas ng matinding kumbulsyon at paghihirap. Ang ingay ay naging sapat upang magdulot ng matinding panik sa labas. Narinig ko ang nagmamadaling kalampag ng mga susi, sinusundan ng mabilis na pagbukas ng pinto. Pumasok si Lusing na may dalang maliit na flashlight. Nanginginig ang buong katawan habang itinatapat ang liwanag sa aking nakahigang anyo sa sahig. Aling Trinidad! Diyos ko, ano pong nangyayari sa inyo? Umiiyak at natataranta niyang wika. Mabilis na lumuhod upang hawakan ang aking mga balikat at suriin ang aking kalagayan. Sa sandaling lumapit ang kanyang mukha sa akin, mabilis na naglaho ang aking pagwawala. Bago pa man siya makasigaw upang humingi ng tulong, mabilis kong inikot ang aking katawan at ginamit ang isang matigas at mahabang piraso ng kahoy na panggatong upang ipitin ang kanyang leeg laban sa malamig na pader ng bodega. Ang aking kilos ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Hindi akma sa isang may sakit na matandang babae, kundi ng isang taong nagtataglay ng sugdulang katinuan at determinasyon. Nanlaki ang mga mata ni Lusing sa tindi ng gulat at takot. Ang kanyang flashlight ay bumagsak at gumulong sa sahig, nagbibigay ng mga naglalarong anino sa aming mga mukha. Gusto mong makulong dahil sa pagkonsinti sa paglason sa akin, Lusing? Malamig at patag kong bulong sa mismong tainga niya. Ang aking boses ay isang matigas na bakal na pumigil sa kanyang paghinga. Isang maling galaw, isang sigaw, at sisiguraduhin kong ikaw ang unang babagsak bago pa man ako makarating sa korte. Alam mo kung paano ako maningil ng utang? Nanginghinig siyang umiling. Ang mga luha ay mabilis na pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi po, ma'am. Maawa po kayo. Tumayo ka. Mariin kong utos, inilalayo ng bahagya ang kahoy, ngunit nanatiling nakatutok sa kanyang dibdib. Ilabas mo ako rito at dalhin mo ako sa sala, walang iingay. Dahan-dahan ko siyang itinulak, palabas ng bodega, patungo sa tahimik at madilim na sala ng aming bahay paupahan.
Ang mga boarders ay natutulog na, at sina Celestina at Rico ay mahimbing na nagpapahinga sa kabilang dulo ng bahay. Inutos ko kay Lusing na buksan ang lumang alpombra sa ilalim ng sofa na gawa sa Nara. Pagkatapos ay itinuro ko ang isang particular na baldosa ng sahig na maluwag na matagal ko nang inihanda para sa mga araw ng sakuna. Iangat mong baldosang yan, utos ko. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na inaangat ang mabigat na piraso ng sahig. Sa ilalim nito ay isang nakatagong espasyo. Inilabas niya ang isang bagay na mahigpit na nakabalot sa makapal na plastik at inabot ito sa akin nang may pag-aalinlangan. Kinuha ko ang balot at dahan-dahang tinanggal ang plastik. Sa loob nito ay isang lumang kwaderno. Ang gilid ay silyado ng makapal na katad. Ito ang aking ledger. Ang aklat ng mga talaan, ang buod ng aking buhay. Dito ko naranasan ang isang malalim at malamig na kapayapaan sa gitna ng unos. Ang aking mga magaspang at kulubot na daliri ay dahan-dahang nagbuklat sa mga nanilaw na pahina ng kwaderno. Pinagmasdan ko ang mga numero, ang mga listahan ng pangalan, at ang mga kalkulasyon na nakasulat gamit ang aking sariling kamay. Sa pahina ng taong 1900 at 98, nakasulat ng malinaw ang halagang ipinambayad ko sa unang semestre ni Celestina sa parmasya mula sa kinita ng 3 paupahang kwarto. Ang mga linya ay tuwid, ang mga numero ay perpekto. Ang bawat detalye ng pananalapi ng bahay paupahan sa loob ng 40 taon ay nakatala ng may sugdulang linaw hanggang sa mismong araw na ikinulong nila ako. Ang aklat na ito ay hindi magagawang isulat ng isang taong may depektibong isipan. Ang bawat pahina ay naglalaman ng aking dugo, pawis, at walang hanggang disiplina na hindi kailanman mananahaw ng isang pekeng dokumento ng isang bayarang doktor. Mabilis kaming bumalik sa bodega. Bago pa man makapagsalita si Lusing, ginamit ko ang isang lumang tali at mga kable na nakita ko sa sulok ng silid upang mabilis at mahigpit siyang igapos sa isang matibay na poste ng kahoy. Kinuha ko ang mga susi mula sa kanyang bulsa at mahigpit na inilagay sa aking palda. Kumuha ako ng isang malinis na basahan at ipinasok ito sa kanyang bibig upang hindi siya makalika ng anumang ingay na gigising sa mga demonyo ng bahay na ito. Magpahinga ka na, Lusing, malamig kong pananalita habang tinititigan ang kanyang umiiyak na mga mata na puno ng pagsisisi. Sila ang pinili mong paglingkuran, kaya sa kanila ko sisingilin ang bawat patak ng iyong paghihirap. Isinara kong muli ang pinto mula sa loob, ngunit hawak ko na ngayon ang kalayaan sa pamamagitan ng susi. Naupo ako sa dilim, yakap ang aking ledger, hinihintay ang pagdating ng umaga na magdadala ng aking paghihigante. Kinabukasan, binasag ng masayang tugtugen at malalakas na boses ang katahimikan ng buong lugar. Ang labas ng aming bahay ay napuno ng mga makukulay na banderitas, mga dumadagsang mamamahayag, at mga kilalang politiko mula sa buong Iloilo. Nagsisimula na ang engrandeng pagdiriwang ni Rico, ang pagbubukas ng kanyang pangarap na itinayo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Mula sa aking maliit na bintana, narinig ko ang boses ni Rico sa mikropono. Masaya, mayabang, at handang ipagmalaki ang kanyang wad na tagumpay sa pag-aalaga sa isang ina na sinira ang pag-iisip. Hawak ko ang aking lumang radyo, ang aking ledger, at ang susi patungo sa labas. Nakahanda na ang aking entablado. Ang palakpakan ng mga tao sa labas ay tila isang malaking alon na humahampas sa mga pader, nagaanyaya sa akin na lumabas at wasakin ang kanilang ilusyon. Umalingaw-ngaw ang pinalakas na boses ni Rico mula sa mga naglalakihang speaker sa aming malawak na bakuran, pumapasok sa mga siwang ng aking madilim na bodega. Mula sa aking kinatatayuan sa likod ng nakakandadong pinto, malinaw kong naririnig ang pagpalakpak ng mga inimbitahang panauhin, mga politiko, opisyal ng barangay, at mga mayayamang negosyante ng Iloilo
na dumalo sa engrandeng pagbubukas ng kanyang pangarap na itinayo sa ibabaw ng aking mga buto. Ladies and gentlemen, honored guests, Mayor, panimula ni Rico. Ang kanyang boses ay nanghinginig sa isang perpektong dula ng huwad na emosyon. It breaks my heart that my mother-in-law, Doña Trinidad, cannot be here to witness this glorious day. Dementia is a cruel thief. Ninahaw nito ang kanyang alaala, ang kanyang talas ng isip, at ang kanyang kalayaan. Naging napakahirap para sa amin ni Celestina na panuurin siyang unti-unting nawawala sa kanyang sarili. Huminto siya sandali, at narinig ko ang pamilyar at mahinang paghikbi ni Celestina sa harap ng mikropono. Kinaslight nila ang buong komunidad, kinagamit ang aking pangalan at ang sakit na ibinintang nila sa akin upang magmukha silang mga martir at bayani. Ngunit hindi namin siya pinabayaan. Pagpapatuloy ni Rico, ang boses ay lalong naging madamdamin at puno ng paimbabaw na kalinga. Inako namin ni Celestina ang mabigat na pasanin. We took the mantle to manage her properties because she no longer can. At bilang pagpupugay sa kanyang mga nasimulan, formal kong binubuksan ang mas pinalaki, mas makabago, at mas marangyang Rico's Residences. Isang malakas na palakpakan at masigabong hiyawan mula sa mga panauhin ang yumanig sa labas. Nagdiriwang sila sa pagbagsak ng aking imperyo, nagiinuman ng mamahaling alak habang inaakala nilang nabubulok na ako sa isang madilim na sulok ng walang kalaban-laban. Dito ko naranasan ang isang napakalamig at tinlang na katinuan. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Ang galit ay hindi sumabog sa anyo ng paninira ng mga gamit o pagwawala. Sa halip, naging isa itong yelo na nagpatigas sa aking buong pagkatao. Dahan-dahan kong inihanda ang aking sarili. Sa tulong ng manipis na liwanag na pumapasok mula sa bintana, isinuot ko ang isang formal na Filipiniana na matagal ko nang itinago sa loob ng isang lumang maleta sa ilalim ng mga karton. Ito ang kasuotan na ginamit ko 40 taon na ang nakalilipas noong unang araw na binuksan ko ang bahay paupahang ito. Ang tela ay luma, ngunit malinis, matigas at walang lukot. Maingat kong tinali ang aking buhok sa isang mahigpit at maayos na pusod. Hindi nag-iiwan ng kahit isang hibla na nakalugay. Hindi ako isang kaawa-awang pasyente na nawawala ng isip. Ako, ang landlady ng tahanang ito, at oras na upang maningil ng upa. Kinuha ko ang mabigat na kwaderno, ang aking ledger, at ang lumang radio cassette tape na naglalaman ng kanilang sariling mga sumpa. Inilagay ko ang susi na nakuha ko kay Lusing sa butas ng kandado. Narinig ang marahas at mabigat na tunog ng pagpihit ng metal mula sa loob ng kandado. Isang matalim na hudyat na bumasag sa aking pagkakakulong. Dahan-dahan kong itinulak ang mabigat na pinto ng bodega palabas sa pasilyo. Ang nakakapasong liwanag ng araw ay direktang tumama sa aking muka, ngunit hindi ako kumurap. Naglakad ako sa gilid ng pasilyo patungo sa malawak na bakuran kung saan nagaganap ang selebrasyon. Sa bawat hakbang ko, ang aking sapatos ay lumilika ng isang matatag at may awtoridad na ritmo sa sementadong daan. Ang masayang musika mula sa inerkilang banda ay dahan-dahang namatay nang mapansin ng mga musikero ang aking papalapit na bulto. Ang tawanan at masiglang usapan ng mga panauhin ay mabilis na natunaw. Pinalitan ng isang malalim, nakakabingi at nakapanging ilabot na katahimikan. Bumuka ang karamihan ng mga tao. Otomatikong gumagawa ng daan para sa akin na tila nahati ang dagat. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkabigla nang makita ang isang babaeng inilarawan bilang isang dumi-dumi at wala sa sariling matanda na ngayon ay naglalakad ng may sugdulang karangalan at matalas na paningin. Sa ibabaw ng entablado, nakatayo si Rico hawak ang isang baso ng alak, habang si Celestina ay nasa kanyang tabi. Nang magtagpo ang aming mga paningin, nakita ko kung paano mabilis na nawala ng dugo ang mukha ng aking sariling anak. Binitawan ni Celestina ang kanyang baso.
Ang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot habang mahigpit na kumakapit sa braso ng kanyang asawa. Ang wad na luha ni Rico ay mabilis na sumingaw, napalitan ng isang totoong gulat na nagpatigas sa kanyang panga. "Guards!" Pasigaw na utos ni Rico sa mikropono, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Ang kanyang kaplastikan ay nagpumilit na muling lumabas upang isalba ang sitwasyon. "Please, assist my mother-in-law. Nakalabas siya sa kanyang kwarto. Nagiging hysterical na naman siya. Patawad po mga bisita, hindi niya alam ang kanyang ginagawa." Dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng uniporme ng gwardiya ang mabilis na humakbang patungo sa akin upang hawakan ang aking mga braso. Ngunit bago pa man sila makalapit ng tuluyan, huminto ako at tinitigan sila gamit ang aking mga matang. Walang anumang emosyon at kasing lamig ng kamatayan. Ang aking tingin ay nagtataglay ng kapangyarihan ng isang taong nagmamay-ari ng mismong lupang inaapakan nila. Napatigil ang mga gwardiya, dahan-dahang napaatras. Hindi naglakas loob na dapit ang kahit isang daliri sa aking kasuotan. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa gilid ng entablado, kung saan nakatayo ang isang nakareserbang mikropono. Kinuha ko ito mula sa stand. Hinarap ko si Rico at ang mga kilalang tao ng Iloilo na nakatitig sa akin ng walang kurap. "Nandito ang baliw ninyong ina, Rico." Malamig kong pananalita. Ang aking boses ay patag, malinaw, at walang kahit anong bakas ng panginginig na umalingaw-ingaw sa buong bakuran. Tiningnan ko sila mula ulo hanggang paa ng may matinding paghamak. At may dala siyang regalo para sa inyong grand opening. Mula sa karamihan ng mga bisita, nakita ko ang matalas at naghihintay na mga mata ni Attorney Kata na nakatayo malapit sa control booth ng sound system. Nagtagpo ang aming mga paningin. Isang banayad at malamig na pagtango lamang ang ibinigay ko sa kanya bilang hudyat ng aming kasunduan. Mabilis na naglakad si Kata patungo sa audio mixer. Kinuha niya ang lumang cassette tape mula sa aking radyo na maagang inihanda at isiningit ito sa main broadcasting deck ng event. Ang mga teknisyan na nagbabantay ay hindi nakapalag sa awtoridad ng isang matapang na abogada. Tinitigan ko si Celestina na ngayon ay dahan-dahang lumuluhod sa takot sa ibabaw ng entablado. Hindi makapaniwala sa pagbagsak ng kanilang perpektong plano. Bumagsak ang isang nakakapanindig balahibong katahimikan sa buong paligid. At mula sa dambuhalang mga speaker, ang banayad at magaspang na ingay ng pag-andar ng magnetic tape ay dahan-dahang gumapang sa hangin. Naghuhudyat ng pagsisimula ng pagbabalat kayo ng isang madilim at nakakikilabot na katotohanan na wawasak sa kanilang lahat. Umalingaw-ngaw ang pamilyar at aroganteng boses ni Rico sa buong bakuran. Malinaw na malinaw mula sa mga dambuhalang speaker na sadyang inarkila niya upang ipagmalaki ang kanyang huwad na tagumpay. "Ilok niyo lang ang matandang yan sa bodega." Narinig ng buong Iloilo ang matigas at walang awang utos ng aking manugang sa recording. Padoblehin mo ang dos ng gamot niya para mabilis siyang mabaliw. Kapag nakuha ko na ang titulo at ang lahat ng pera sa bangko, itatapon natin siya sa pinakamurang asylum sa labas ng probinsya. Hindi na natin siya problema. Ang mga formal ng iti ng mga politiko at mamumuhunan ay mabilis na natunaw, pinalitan ng matinding gulat at pandidire. Ang mga miyembro ng press na kanina lamang ay kumukuha ng mga litrato ng isang masayang pamilya ay mabilis na inilipat ang kanilang mga lente patungo sa namumutlang mukha ni Rico sa ibabaw ng entablado. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, isang alon ng pagkadismaya na dahan-dahang sumisira sa marangyang ilusyon na pinaghirapan niyang itayo. Nawala ng kontrol si Rico. Namuo ang malalaking patak ng pawis sa kanyang habang pilit niyang inaagaw ang mikropono upang itago ang kanyang panginginig. "Kasinungalingan ito!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa matinding panik habang pilit na pinapatahimik ang mga tao. "Gawa-gawa lang yan ang mga kalaban ko sa negosyo. AI voice yan. Manipulado ang audio na yan." Mabilis siyang dumukot sa loob ng kanyang mamahaling Amerikana
at inilabas ang mga dokumentong pilit niyang pinapirmahan sa doktor kahapon. Itinaas niya ang mga papel sa hangin na tila isang pananggalang laban sa nag-aalab na katotohanan. Baliw siya. Tingnan ninyo ito. May opisyal na medical certificate ako mula sa isang lisensyadong doktor, depensa ni Rico. Pilit na ginagamit ang batas upang linisin ang kanyang sarili. Legal ang hawak kong special power of attorney. She is suffering from severe dementia. Hindi niya alam ang sinasabi niya at mas lalong hindi siya pwedeng maging saksi laban sa akin. Tinitigan ko ang lalaking ito na nagkukumahog upang isalba ang kanyang sarili. Ang kanyang desperasyon ay isang nakakaawang panoorin. Hindi ako sumigaw upang pabulaanan ang kanyang mga paratang. Hindi ako umiyak upang humingi ng simpatya sa mga bisita. Sa halip, naglakad ako patungo sa VIP table, kung saan nakaupo ang alkalde at ang mga pangunahing mamumuhunan ng kanyang pekeng proyekto. Dala ko ang mabigat na kwaderno na selyado ng lumang katad, ang aking ledger. Itinaas ko ito at walang pag-aalinlangang ibinagsak sa ibabaw ng lamesang nababalot ng puting tela. Ang malakas na paglapat ng mabigat na kwaderno sa ibabaw ng lamesa ay lumikha ng isang banayad na ulap ng alikabok na sumayaw sa ilalim ng sinag ng araw. Isang tahimik, ngunit makapangyarihang larawan ng otoridad ng isang tunay na landlady na nagbabalik upang bawiin ang kanyang kaharian. Napatigil ang lahat. Maging si Rico ay hindi nakapagsalita nang makita ang kwadernong pilit nilang hinanap sa loob ng bodega. Yan ba ang tingin mo sa isang baliw, Rico? Malamig at patag kong pananalita. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya nang may sugdulang paghamak. Itinuro ko ang kwaderno. Buklatin ninyo ang librong yan. Isang mamumuhunan ang dahan-dahang nagbuklat ng mga pahina. Tumambad sa kanila ang mga hilera ng mga numero, nakasulat ng may perpektong linaw at kaayusan. Walang panghinginig sa mga letra, walang anumang bakas ng isang isipang nalilito. Ahina 314, pagpapatuloy ko. Pinibigkas ang bawat detalye mula sa aking memorya na kailanman ay hindi naging malabo. Noong 14 na nakaraang buwan, kumuha ka ng 500,000 piso mula sa pondo ng renovation ng bahay paupahan upang ipambayad sa personang nga utang ni Celestina sa kanyang mga supplier. At noong 20, inilipat mo ang 200,000 sa iyong personang nga account pambayad sa iyong bagong sasakyan. Ang bawat sentimo, ang bawat galaw ng pera sa loob ng 40 taon hanggang sa mismong araw na ikinulong ninyo ako ay nakatala dyan gamit ang aking sariling kamay. Ang bawat transaksyon ay tumutugma sa mga resibo ng bangko. Tumingin ako sa alkalde at sa mga bisita, bago ko binaling muli ang aking matalim na paningin kay Rico. Isang baliw ba ang makakapagsulat niyan nang may ganyang linaw at katumpakan? Mariin kong tanong. Sapat na upang tuluyang basagin ang kanyang ilusyon ng pagtatanggol. Ang katinuan ng aking isip, ang pinakamatalas na sandata na hindi mo kayang dayain sa anumang pekeng pirma ng isang bayarang doktor. Nawalan ng kulay ang muka ng mga mamumuhunan. Isa-isa silang tumayo, pilit na inilalayo ang kanilang mga sarili mula sa lamesa at kay Rico. Ang proyekto ay tuluyan ng bumagsak bago pa man ito magsimula. Wala nang sinuman ang nais madamay sa isang malaking kaso ng panloloko at pang-aabuso sa matatanda. Nang makita ang pagbagsak ng kanilang imperyo, bumigay ang mga tuhod ni Celestina. Bumagsak siya sa sahig ng entablado, umiiyak ng marahas at nanginginig ang buong katawan. Gumapang siya palapit sa gilid ng entablado. Iniaabot ang kanyang mga kamay patungo sa akin sa isang desperadong pakiusap. Ma, tama na po, parang awa mo na, palahaw ni Celestina. Ang kanyang muka ay basang-basa ng mga luha ng matinding kahihiyan habang tinitingnan ang mga nagkukumpulang tao at mga kamera. Nakakahiya na sa mga tao. Ma, please, pamilya pa rin tayo. Huwag mo naman kaming sirain ng ganito. Tinitigan ko ang aking sariling anak na lumuluhod at nagmamakaawa sa aking harapan.
Ang tinig na iyon ang dating nagpapalambot sa aking puso. Ngunit ngayon, wala na akong maramdamang anumang init. Tiningnan ko siya, gamit ang mga matang kasing lamig ng yelo. Pilit na inaalala ang bawat patak ng lason na sinubukan niyang ipainom sa akin. Handa na ako para sa aking huling hakbang upang tuluyang isara ang kabanata ng kanilang kasakiman. Dahan-dahan kong binawi ang laylayan ng aking formal na Filipiniana mula sa nanginginig na mga daliri ni Celestina. Tinitigan ko ang kanyang basang mukha. Ang mga mata niyang puno ng pagsusumamo na dati ay nagpapalambot sa aking paninindigan bilang isang ina. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay tila mga butil ng ulan na tumatama sa tuyong bato. Walang epekto, walang init, at walang halaga. Wala na akong anak na nagbenta sa akin. Malamig at patag kong wika, sapat na upang marinig ng mga taong nakapaligid sa amin. Ang anak na pinalaki ko ay hindi papayag na mabulok ang kanyang ina sa isang madilim na bodega para lamang sa pera. Naramdaman ko ang marahas na pagkabigla ng kanyang buong katawan. Napasubsob si Celestina sa semento, humahagulgol ng malakas, habang ang mga reporter ay walang tigil sa pagkuha ng larawan sa kanyang kahihiyan. Ngunit hindi ko siya tinulungang tumayo. Bilang isang landlady na dumaan sa 40 taon ng paniningil ng utang, alam ko na ang bawat pagkakamali ay may katumbas na interes na kailangang bayaran ng buo. Humarap ako kay Rico, na ngayon ay tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Hawak pa rin niya ang mga dokumento ng bangko, ang kanyang huling alas, upang manatiling makapangyarihan sa bahay na ito. Makinig ka, Rico, mariin kong pahayag habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga balak ninyo noong nagsisimula pa lang kayong manghiram ng pondo para sa pharmacy? 5 taon na ang nakalilipas, bago pa man lumala ang iyong kasakiman, nagtungo na ako sa bangko upang protektahan ang aking mga pinaghirapan. Dahan-dahang humakbang si Attorney Kata mula sa karamihan, dala ang isang itim na folder na may tatak ng isang kilalang investment bank sa Maynila. Iniharap niya ang mga dokumento sa alkalde at sa kinatawan ng bangko na naroroon. Rico, you made a fatal mistake in finance. Panimula ni Kata, ang kanyang boses ay puno ng mapang-aping autoridad. Ang lahat ng ari-arian ni Doña Trinidad, kabilang ang boarding house na ito at ang kanyang mga savings, ay nakailalim sa isang irrevocable trust fund. Ayon sa sugnay na inilagay ni Doña Trinidad noon pang 2011, anumang pagtatangka na gamitin ang isang Special Power of Attorney o Psychiatric Certificate nang hindi dumadaan sa verification ng kanyang Personal Board of Trustees ay otomatikong magpapatupad ng immediate debt recall. Nanigas si Rico. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin nito, pagpapatuloy ko, tinititigan siya ng diretso sa kanyang mga nanginginig na mata. Ang bilyon-bilyong pisong utang ng inyong pharmacy na ginamitan ninyo ng aking bahay bilang collateral ay pormal ng kinuha ng trust fund. Sa mismong sandaling pinirmahan mo ang management transfer gamit ang peking dokumento kahapon, na-trigger ang bitag. Wala ka ng kumpanya, Rico. Wala ka ng sasakyan. At wala ka ng karapatang tumapak sa lupang ito dahil ang lahat ng iyong assets ay opisyal ng kinumpis ka ng bangko upang bayaran ang utang na ikaw mismo ang gumawa. Dito ko naranasan ang sukdulang kapanatagan. Ang tuyong lapat ng mga papel sa ibabaw ng lamesa nang bitawan ito ni Rico ay naging parang musika ng katarungan sa aking pandinig. Ang bawat sentimong kinuha niya sa akin ay naging isang malaking bato na ngayon ay dumudurog sa kanyang sariling kinabukasan. Sila ay opisyal ng bangkarote sa harap ng buong Iloilo. Hindi maari ito! Akin ang bahay na ito! Palahaw ni Rico, tila isang batang nagwawala, habang sinusubok ang punitin ang mga dokumento. Ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga gwardiya ng bangko. Tumingin ako sa paligid. Ang mga bisitang kanina ay nakikinig sa kanyang kasinungalingan, ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may matinding paghamak.
Ang grand opening ng Rico's Residences ay naging isang formal na funeral para sa kanyang danggal. Naramdaman ko ang banayad na panginginig ng aking telepono sa bulsa. Isang tawag mula sa local precinct ang pumasok. Sinagot ko ito at tumango kay Kata. Nandyan na sila, bulong ko. Mula sa malayo, narinig ang papalapit at matinis na tunog ng sirena ng mga pulis na mabilis na pumasok sa tarangkahan ng aming bakuran. Ang laban ay hindi lamang matatapos sa pagkawala ng pera. Sisiguraduhin kong ang bawat patak ng lason na sinubukan nilang ipakain sa akin ay may katumbas na rehas na pagdurusa. Mabilis na huminto ang mga sasakyan ng pulis sa harap ng aming bakuran. Pinuputol ang huling pag-asa sa mukha ni Rico. Bumaba ang mga ahente kasama ang isang opisyal na may hawak na warrant of arrest. Sa gitna ng nagkakagulong mga bisita at reporter, hinarap nila ang aking manugang at ang doktor na sadyang binayaran niya. Narinig ko ang tuyo at malamig na tunog ng paglapat ng bakal sa pulso ni Rico at ni Dr. Salvador. Ang bawat pag-ikot ng kandado ng posas ay naging parang isang formal na resibo ng katarungang matagal kong hinii sa langit. Ang yabang sa mga mata ni Rico ay tuluyan ang napalitan ng isang malalim na hukay ng takot at kahihiyan, habang kinakaladkad siya ng mga pulis patungo sa labas. Hindi ito maaari. Bitawan niyo ako. Inutusan lang ako ni Celestina. Hiyaw ni Rico, pilit na isinisisi ang lahat sa aking anak upang isalba ang sarili niyang balat. Ngunit walang nakinig sa kanya. Isinakay siya sa loob ng patrol car kasama ang doktor, habang ang mga reporter ay walang tigil sa paghabol ng huling kuha ng kanilang pagbagsak. Pinangunahan ko rin ang mga pulis patungo sa bodega. Doon, nilabas nila si Lusing na nanginginig pa rin sa takot at nakagapos sa post. Hindi ko siya tiningnan ng may awa. Inutos ko sa mga pulis na kunin ang kanyang testimonya bilang kasabwat at pagkatapos noon ay formal ko siyang pinalaya sa aking pamamahay nang walang dalang kahit isang sentimo. Ang katapatang may presyo ay walang puwang sa bagong buhay na aking itatayo. Naiwan kami ni Celestina sa gitna ng malawak na bakuran, sa ilalim ng mga makukulay na banderitas na ngayon ay tila mga basahang lumalaylay sa hangin. Lumapit siya sa akin, nakaluhod sa putikan, mahigpit na nakahawak sa aking sapatos, habang ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa matinding paghikbi. Ma, huwag mo akong ipakulong. Patawarin mo ako. Pagsamo niya, ang boses ay paos at pira-piraso. Wala na akong matatakbuhan. Wala na akong pera. Wala na ang pharmacy ko. Ikaw na lang ang meron ako, Ma. Tinitigan ko ang aking anak mula sa aking matatag na tindig. Hinubad ko ang kanyang kamay mula sa aking sapatos nang walang panginginig. Hindi kita ipakukulong, Celestina. Hindi dahil sa mahal kita, kundi dahil ayaw kong madungisan pa ang pangalan ko ng mga katulad mo. Malamig kong pananalita habang itinuturo ko ang malawak na tarangkahan ng bahay paupahan. Ngunit simula sa oras na ito, hindi ka na bahagi ng bahay na ito. Makakabalik ka lamang kapag natutunan mo ng tumayo sa sarili mong mga paa at maging isang totoong tao. Ngayon, lumabas ka sa pamamahay ko. Ma, pamilya tayo. Ma, parang awa mo na. Palahaw niya, ngunit tumalikod na ako. Ang bawat salita niya ay tila hangin na lamang na dumaraan sa aking pandinig. Hindi sapat ang luha upang burahin ang lason na itinanim nila sa aking buhay. Walang toxic na patawad sa gabing ito. Hinarap ko si Attorney Kata. Inilabas ko ang aking check at nilagdaan ang kanyang tulaw ng songfang. Alam kong ginamit niya ako para sa sarili niyang paghihigante. Ngunit sa mundong ito, ang songfang na transaksyon ang pinakamalinis na ugnayan. Salamat, Kata. Nagawa mo ang trabaho mo. Wika ko habang iniaabot ang papel. Pero hanggang dito na lang tayo. Ang galit mo sa pamilya mo ay hindi maaaring manatili sa loob ng tahanan ko. Tumango ang abogada. May bakas ng respeto sa kanyang mga mata bago siya tahimik na lumabas. Naglakad ako patungo sa harapan ng bahay.
Tinitigan ko ang bagong gawang karatula na nakasabit sa itaas. Lumapit ako sa gilid at buong lakas kong hinila ang plastic na signboard na may nakasulat na Rico's Residences. Dito ko naranasan ang isang marahas, ngunit masarap na paglaya. Narinig ko ang maingay at pira-pirasong pagbagsak ng signboard sa loob ng basurahang bakal nang walang pag-aalinlangan ko itong itapon. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa bakal ay naging parang isang huling duldol ng aking paniningil. Tapos na ang kanilang panahon. Pumasok ako sa loob ng bahay paupahan. Kinuha ko ang walis at sinimulang linisin ang bawat sulok ng sala. Sa bawat kumpas ng walis, tila itinataboy ko ang bawat bakas ng dumi at kasakiman na dinala nila sa loob ng 40 taon kong pinaghirapan. Tinitigan ko ang aking ledger na nakapatong sa mesa. Ako si Trinidad, 69 na taong gulang, at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang katinuan ng aking isip at ang katahimikan ng aking puso ay akin ng muling pag-aari ng buong buo. 3 taon ang mabilis na lumipas mula nang huling lumapat ang aking walis sa sahig ng dati naming bahay paupahan sa Iloilo. Ngayon, nakaupo ako sa isang tumba-tumbang kahoy sa harap ng isang maliit ngunit matatag na bahay sa gilid ng payapang lawa ng Laguna. Malayo sa ingay ng lungsod. Malayo sa bawat yabag na nagpapaalala ng pagkakanulo. Dito ko itinayo ang Bantay Pamana, isang munting tanggapan na nagbibigay ng legal na payo at pagsusuring, pananalapi para sa mga matatandang katulad ko na pilit ginagawang biktima ng sarili nilang mga kamay na pinag-alayan ng buhay. Ang aking lumang ledger ay hindi na lamang listahan ng mga nangungupahan. Ito na ngayon ang talaan ng bawat lola at lolo na muli naming naibalik ang danggal at ari-arian sa tulong ni Attorney Kata. Nagpapadala pa rin si Kata ng mga ulat tuwing katapusan ng buwan. Isang songfang na ugnayan na naging pundasyon ng aming bagong misyon. Tinanong ako ni Kata sa kanyang huling liham kung pinatawad ko na ba sila. Ngumiti ako ng bahagya habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa ibabaw ng lawa. Ang pagpapatawad ay hindi ang pagyakap muli sa lason. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang masunog ang iyong puso sa galit. Si Rico ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan. Binabayaran ang bawat sentimong ninakaw niya sa katinuan ng isang matanda. Si Lusing naman ay narinig kong nagtatrabaho na ngayon bilang isang tagalinis sa palengke, malayo sa karangyaan ng bahay na kanyang ibinenta. At si Celestina? Nagpapadala siya ng mga sulat bawat linggo, kasama ang mga resibo ng kanyang pagtatrabaho sa isang maliit na butika sa malayo. Hindi ko siya binubura sa aking buhay, ngunit ang pinto ng aking tahanan ay nananatiling may matibay na ranzoy. Pinatutunayan niya ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng distansya at paggalang sa aking katahimikan. Marahil balang araw, kapag ang bawat sugat ay ganap ng naging siye, ay muli kaming magkakasalo sa isang munting hapag. Ngunit sa pagkakataong yon, wala nang gamot na magpapalabo sa aming katotohanan. Naramdaman ko ang marahang pagdampi ng hangin sa aking muka. Kinuha ko ang aking lumang radyo at pinindot ang buton upang makinig sa mga awit ng kundiman. Wala na ang magnetic tape ng mga sumpa. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang himig ng aking sariling kalayaan. Dito ko naranasan ang tunay na kapayapaan. Ang marahang paghimas ko sa aking sariling mga palad na wala nang hawak na chumchiyahwa ng ibang tao, kundi ang susi ng aking sariling kinabukasan ay naging parang isang banal na pagpapala. Ang bawat barya ng aking buhay ay akin ang muling pag-aari, at ang aking isipan ay mananatiling matalas hanggang sa huling dulo ng aking hininga. Hinarap ko ang kamera ng aking isipan upang itanim ang huling aral. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa pagrespeto sa boses ng bawat isa, lalo na ng mga taong nagpunla ng bawat puno sa inyong bakuran. Huwag ninyong hayaang ang inyong hiya o utang na loob
ang maging rehas ng inyong sariling buhay. Tumayo kayo ng tuwid dahil ang dapit hapon ng buhay ay hindi dapat maging madilim, kundi isang maningning na pagdiriwang ng inyong pananatili.